Magandang tayo kakabsat. Amen. Good evening, Balik Church. Amen. Hallelujah. Na satisfy mo lang agad yung puso tayo nga nag-worship kini Apo. Amen. Di mag-anmot lang kakabsat. Nagkatay tayo sakit kada problema. Amen. Nabasa ko kanina yung ating scripture na matatagpuan sa Salmo 62 verse 8. Na sabi po niya dito, trust in Him at all times, you people. Pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Purihin po at pagpalain po ang salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaunti lang po ito. 3 page lang yata. May 3 po tayong papag-aralan na makikita po natin dito sa ating scripture ngayong gabi na ito ay tagubilin ng ating Panginoong Diyos para sa atin. Amen? Ang una po, ang sabi niya ay, trust in Him at all times. Magtiwala sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Maliwanag po ang salita ng Panginoon. Yung pagkakataon po na yon ay pwedeng maganda ang agos ng iyong buhay sa panahon na yan. Walang kakulangan sa pera. Maganda ang pasok ng income. Maganda ang relasyon sa asawa, sa pamilya, sa anak, sa kapitbahay. Wala kang kaaway. Pag ganito po ang sitwasyon, madaling magtiwala sa Panginoon. Tama? Pag ikaw ay malusog, maraming pera, may income, maganda ang daloy ng negosyo, madali pong magtiwala sa Panginoon. Pero paano pag ang sitwasyon ay sa kabilang bangir, kabilang side? Punong-puno ng sama ng loob yung kalooban mo. Walang income. Walang maisaing. May sakit ang isa sa pinakamamahal mo sa pamilya. Paano po magpupuri sa Panginoon? Pero ang bilin po ng Diyos, ang salita niya, ang sabi ay magtiwala sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Amen? Amen. Kaya anuman ang season na pinagdadaanan natin sa buhay, fully provided man tayo or wala, healthy man tayo o hindi, may pinagdadaanan man tayo o wala, piliing magtiwala sa ating Panginoong Diyos dahil ito po ang kanyang tagubilin. Amin po? Amen. At ang bilin po na ito ay hindi po ito suggestion. Hindi niya isinasuggest na magtiwala ka sa Panginoon, pero bahala ka kung gusto mo o hindi. Hindi po. Kundi ito po ay isang command that we need to abide. Command po ito, kautusan na dapat nating sundin. Ano po ang sabi niya? Trust in Him at all times, you people. Kumbaga, sa Tagalog, mga tao, pagtiwalaan niyo ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. At pag sinabi pong command sa mga men in uniform, obligado po sila na sundin yung kautusan ng kanilang tagapamahala kahit po ayaw nila yung yung pinag-uutos. Kailangan nilang sundin. Bakit? Dahil po pag hindi nila sinunod, may consequences. Tama po? Pwedeng mawala sila sa service, pwedeng mawala sa kanila yung half ng kanilang benefits, or pwedeng mawala sa kanila yung total benefits. Ayaw nilang mangyari yun. Ganon din po tayo, if we don't abide sa kautusan ng ating Panginoon, meron po tayong kakaharapin o mararanasan na consequences. Ayaw po natin ng consequences, sa atin po consequences, pero sa tao, sa mundo, karma. At kasama
Isa po sa consequences na ating mararanasan ay hardship, disease, and defeat. Mababasa po ito natin sa Deuteronomy 28 verses 15 to 68. Bakit ba? Kapag hindi natin sinunod ang utos ng Panginoon, bakit natin mararanasan ang hardship or paghihirap? Dahil po malayo tayo sa nagpro-provide sa source ng ating provision. Malayo tayo kasi hindi natin sinusunod yung kanyang mga kautusan. At bakit may disease, sakit? Kasi malayo tayo sa ating tagapagtanggol. Malayo tayo sa ating protector. And everywhere there is a viruses. Kahit po nga itong hangin na inaano natin, hinihinga natin, puno po yan ng virus. But we are protected because God is protecting us. Amen? At bakit po may defeat? Kasi malayo ka doon sa victorious King. Sino ba ang victorious King? Ang ating Panginoong Diyos na buhay. Wala kang tagapagtanggol, kaya nararanasan mo ang paghihirap, ang sakit, at defeat. Kaya sa panahon po na may struggle, lahat po tayo may struggle sa buhay. Iba't ibang level lang po yung ating struggle. Yung iba struggle sa finances. Yung iba struggle sa relationship. Yung iba struggle sa family matters. Yung iba struggle sa kapitbahay. Yung iba struggle sa anak. Tama po? So, sa panahon ng pagsubok, pero lahat po ito na pinagdadaanan natin, ito po ay trials or pagsubok. Sa panahon ng pagsubok, piliin pa rin po natin ang magtiwala sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen po? At sabi nga sa pangalawa, pour out your hearts to Him. Ibig sabihin, cast all your cares upon Him. Pag sinabi pong cast all, wala kang ititira sa iyong sarili. Ibibigay mo lahat ito sa ating Panginoon. Lahat ng nagpapabigat sa iyo, sa puso mo, ibabato mo lahat ito sa ating Panginoong Diyos. Hindi ibig sabihin, ibato. Bibigay po natin sa ating Panginoong Diyos. Pero bakit po ba ganito ang utos ng Diyos sa atin? Dahil siya po ay Diyos na omniscient. Nakikita po niya ang lahat na mangyayari sa buhay natin. Kahit po yung magaganap in 20 years, 30 years, 50 years sa ating buhay, alam po ng ating Panginoon. Because God is outside time. Amen po? Wala pong naitatago sa ating Diyos. We are transparent in the presence of our God. Kaya alam niya na hindi natin dala-dala ngayong araw ang problema lang natin ngayong araw. Dala-dala natin yung problema natin bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, o even in 4 years time to come, dala-dala po natin yung ating mga problema. Halimbawa, ito, isang nanay, na may nakausap akong nanay, grade 6 pa lang ang anak. Grade 6. Pinoproblema niya, paano niya papag-aralin sa college ang anak. Grade 6 ang anak. Pero iniisip niya, saan ko papag-aralin ang aking anak? Paano ko siya susuportahan? Saan ako kukuha? Kalimutan niya, there is God. Amen? Or iniisip na paano, eto lahat tayo, eto experience natin to, kasano, paano na Lord pagka may nagkasakit? Saan kami kukuha ng pera na pampadoktor? Pero wala namang may sakit sa atin. Wala namang may sakit sa pamilya mo. Pero iniisip mo, saan kayo kukuha ng pampa-ospital? Pero healthy naman kayo lahat. Nakakalimutan po natin na meron tayong Diyos. Amen? May tinatawag po silang law of attraction. Itong law of attraction na ito po yung
Kung ano yung lagi mong iniisip, ito po yung nagaganap sa buhay mo. Naniniwala po kayo dito? Kaya huwag pong mag-isip ng masama para sa sarili, huwag mag-isip ng negative, mag-isip ng positive sa buhay, and think always the goodness of God. Amin po? Para yun po ang mag-manifest o maganap sa ating buhay. Nakakita kayo, iti very positive na tao. Kana, kahit walang-wala masaya, and then makikita mo parang hindi siya nagkukulang. Why? Because of that law of attraction na sinasabi nila. Okay, number 3. Kunti lang po ito. For God is our refuge. Ang sabi po dito ay siya po ang ating shelter or taguan. Halimbawa, pag may bagyo, tatago ka doon sa loob ng bahay. So when time comes, mga kapatid, na you feel you are in danger, run to Jesus because He is your shelter. Pag halimbawa, binigyan ka ni Satan ng isip na, kasi alam nyo yon yung sinasabi nilang personal pronoun. Tapos lagi dyan kumandati sakit ng, yung mga may sakit ng tawag nito, depression. Iniisip nila, magpapakamatay na kaya ako. Hindi po silang nag-iisip nun, kundi si Satan nilalagay sa utak ng tao. So, pag may mga pagkakataon na gayon, run to Jesus. Magtago ka sa kanlungan ng Panginoon. Amen? Pag may problema, run to Jesus. Magtago ka sa kanlungan ng Panginoong Diyos. Pag natutukso tayo, run to Jesus. Always run to Jesus. Magtago ka sa kanlungan ng Panginoong Diyos. Amin po. Paano po ba yon? Kahit pumunta ka sa kwarto mo, makipag-usap kayo sa iyong Diyos na kayo lang dalawa. Even when our weakness attack us, run to Jesus. Amen? Sino po yung may mga weakness dyan? Madaling magalit, that is weakness. Ano pa? Mareklamo, that is weakness. Chismosa, that is weakness. Amen? Even yung pag naglalakad ka at may nakita kang pagkaganda-gandang bunga ng mangga at kinuha mo, that is weakness. Run to Jesus. Amen? Amen po? Amen. Pero ano ba ang reason bakit ayaw ng Diyos na may bigat-bigat tayong dala sa ating puso? Kasi ang sabi niya dito, trust in Him at all times. Yeah, you people, sabi niya, cast all your cares to Him, for He is your refuge. Pero ano ba ang rason bakit ayaw ng Diyos na may bigat-bigat tayong dala sa ating puso? Para po ma-enjoy natin ang kanyang presensya. Yun po ang pinaka-primary reason bakit ayaw ng Diyos na may bigat-bigat tayo sa puso. Para ma-enjoy natin ang ating pagkikipagniig sa ating Diyos, para ma-enjoy natin yung ating communion sa ating Diyos. Amen? Amen. Dahil kung meron po tayong pile of, sabihin kong sin, o yung bigat na unconfessed sa puso natin, kami pong mga pastor, sa totoo lang, di po kami makatayo dito sa harap. No, pag meron po kaming daladalang bigat, halimbawa galit ako sa kapatid ko, ganun, ibibigay ko muna kay Pastor Ami. Ikaw muna sis. Hindi ko kayang humarap dito. Why? Kasi may bigat sa puso. Pag hindi na ayos yung problemang yon, hindi po ako makakatayo sa harap, ibibigay ko sa mga pastora. Kasi merong bigat sa puso ko. Paano ka makakapupuri sa Diyos kung may bigat ka dito? How can you, paano mo ibibigay yung mensahe kung may bigat ka dito? Amen? Amen. Kaya nga po tayo, kailangan na bago tayo humarap sa ating Panginoon, we confess everything.
para kalugod-lugod po tayo sa kanyang harapan. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, napaka-gracious po ng ating Amang Diyos. Bakit? Siya ang nagbibigay ng araw-araw nating hininga, pero siya rin ang Diyos na nagsabi na kayong mga napapagod, lumapit kayo sa akin at kayo'y aking papagpahingahin. Amen? Sabi po niya sa Matthew 11:28. Come to me, you, sabi niya, all who labor and heavy laden, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin at papagpahingahin ko kayo. Pero bakit ba tayo may mga bigat sa dibdib? Hindi yung galing sa Panginoon. It's from our own actions. Dahil yun sa ating sariling gawa, kaya tayo may bigat sa puso. Pero dahil alam niya na hindi natin kakayanin, na wala siya, kaya walang tao na hindi nangangailangan ng Diyos. Amen? Kahit po gaano ka man kagaling, katalino, kayaman, you need God. Amen po? Amen. Dahil siya po ang lumikha sa akin. Nilikha niya tayo para tayo ay magpuri sa Kanya. Maikikwenta po ako sa inyo at dito po ako magtatapos. Ito po ay kwento ng isang babae na naglalakad na may daladalang mabigat sa kanyang ulo at sa kamay. Mabigat. So habang naglalakad yung babae, nakakita na kayo mga kapatid ng paikay-ikay. Yung mabigat ang dala mo, di ba? Pagod na pagod ka. So may dumaan na binata na naka-karitela. Nakita niya yung si nanay. Sabi niya, huminto siya. Sabi niya, Nay, halika na. At sumakay ka na sa karitela ko para hindi ka na mapapagod. Sabi no nanay, hindi na, mauna ka na, kaya ko to. Kaya ko to. So, dahil sinabi niyang kaya ko to, nauna na yung karitela. Siyempre karitela eh. Kabayo, di siyempre mabilis. Iniisip nung binata, kawawa si nanay. Kaya nung isang kilometer na siya, huminto siya, inantay niya si nanay. Sabi niya, nung parating na si nanay, sabi niya, Nay, halika na, Nay. Iahatid kita kung saan ka pupunta para hindi ka na nabibigatan. Kasi kawawa ka eh. Paikay-ikay ka na. Di sabi nung nanay, o sige, na ano rin niya, na sumakay sa kanyang karitela. So pinasakay sa karitela. Habang naglalakad sila, sabi nung binata, saan kita iahatid, Nay? Di nagkikwentuhan sila. Nakalayo na sila. Kailang kilometro na sila. Nung tinanong nung binata, Nay, saan kita ihahatid? So nilingon niya si nanay. Alam niyo po, nakasakay si nanay sa karitela, nakaupo. Pero dala-dala pa rin niya yung kanyang susuon na mabigat. Ganun po ba tayo sa harapan ng Diyos? Ano po ba ang ibig kong sabihin? Kapag ibinigay po natin yung ating mga bigat sa Panginoon, huwag mo nang isipin. Pag ibinigay natin yung problema natin sa ating Panginoon, huwag mo nang dala-dalahin dahil ito ay nandun na sa kamay ng ating Panginoon. Nakukuha po ba natin mga kapatid? Kaya anuman po ang bigat na dala-dala natin, pag ibinigay po natin ito kay Lord, let go of it. Let go of that pain. Let go of that heartaches. Let go of that disappointment. And let God handle it. Amen. Anyway, ang title po natin ay Let Go and Let God. Amen. Amen. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat. Meron lang po tayong gagawin saglit. Isipin po ninyo, ano po yung mga problema ninyo? Pagkilagay po sa inyong mga kamay. Kunwari hawak nyo, visualize it. Kung baga meron kayong weakness, ilagay nyo sa kamay nyo. Kung kayo ay may problema, ilagay nyo sa kamay nyo. Ano man yan? Sakit, kawalan, finances, kakulangan, kung ano man yung weakness mo na yan, lagay mo po sa kamay nyo. Pag nailagay nyo sa kamay nyo, bigay niyo po natin ito sa ating Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, ibinibigay po namin sa iyo ang aming mga weaknesses, ang aming mga pain,
ang aming mga heartaches, ang aming mga disappointments, kung ano man po yung nagpapabigat sa aming mga puso, Panginoon. Sa gabing ito, ibinibigay po namin ito sa iyo, Panginoon. At ikaw lamang, Panginoon, ang mag-handle, Panginoon, Amen. ng mga problemang ito. Aalisin namin ito, Panginoon, sa aming mga puso at sa aming mga isipan dahil ito ay nasa iyong kamay na. At alam namin, Panginoon, na kami ay lalabas sa lugar sambahan ito na wala ng bigat, Panginoon, sa aming mga puso. Amen po. Amen. Kantahin po ulit natin yung The Goodness of God at ibibigay ko kay Pastor. Chorus lang, anak. Kahit tapat sa habang buhay. Come on, church, declare. Ika'y mabuti mapakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Come on, church. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan. Napakaganda po yung mensahe ng ating Panginoon. Bigay po natin lahat ng Diyos sa Diyos. Huwag po nating suluhin, huwag po nating sarilinin. Huwag ka pong makasarili. Huwag mong sarilinin yung problema mo. Huwag mong sarilinin yung bigat na nararanasan mo. Ibigay natin lahat ito sa Panginoon. At kapag naibigay natin ito sa Diyos, hayaan lang po natin na ang Panginoon ang siyang patuloy na kikilos at ipapakita niya, ipaparanas niya sa atin kung gaano siya kabait, kung gaano siya kabuti, at kung gaano siya makapangyarihan sa ating mga buhay. Panginoon, sa gabi pong ito, maraming salamat sa inyong mga salita. Nakita mo at narinig mo kung ano ang ibinigay ng bawat isa sa amin sa inyo, na kanila pong kabigatan, kanila pong karamdaman, kanila pong nararanasan sa buhay. At ang lahat ng naibigay namin sa inyo, Panginoon, hayaan po ninyo na wag na namin itong isipin, wag na namin itong tingnan, kasi ibinigay na namin ito sa inyo, Panginoon. And maghihintay na lamang kami sa iyong gagawin sa buhay ng bawat isa. Salamat sa iyong masalita. Salamat sa mensahira mo na ginamit sa gabi pong ito. Salamat o Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.